Kuya Samuel? Kuya? Kuya, nasa ka ba? Nandito lang sa may gilid ng bahay. Saan ka ba nakatingin? Nandiyan ka pala. Kala ko nasa puno ka eh. Bakit ba? Grabe ang takbo mo ah. Parang nasilihan ng puwet mo. Si Lola kasi pinapatawag tayo. Pati si Kuya Joshua. Bakit daw? Ewan ko. Sabi kasi ni tatay, kinausap siya ni Lola. Pinapupunta raw tayo dun. Tara na, dalhin mo. Baka may ibibigay si Lola na pamana. Pamana? Utot mo. Ano naman ay pamamana niya sa atin? Malay mo lang. Hindi naman natin alam kung ano-ano pang inililihim ni Lola sa atin eh. Panahon na para alamin natin ang mga plano niya. Patanda na si Lolo eh. Malamang may plano siya bago iwan ng mundo. Loko. Ang lakas niya tapos gusto mo na siya mamatay agad? Di naman siya ganun pero dapat mag-isip na rin tayo ng ganun. Tigilan mo na nga yung pinag-iisip mo. Tara na, puntahan na natin. Daanan na natin si Joshua. Tara na, sabi ni Tio Daniel nasa ilog daw si Kuya Joshua. Nasa ilog na naman siya. Yung isang yun, wala nang ginawa kundi bantayan ng ilog. Akala mo naman ay nababawasan ng tubig doon. Pinuntahan ng dalawang pinsan nilang si Joshua sa ilog bago dumiretso sa bahay ng kanilang lola. Naabutan nila itong masarapang tulog sa ilalim ng puno ng balete na nasa gilid ng ilog. Pagkalapit nila'y sinipa ni Romel ang bahagya ang paa ng pinsan para magising ito. Sa sobrang pagkagulat ni Joshua ay napabalikwa siya ng bangon. Magugulat din ang binata, lalo na kapag natutulog. Bigla-bigla siyang nagsasaswang bilang proteksyon sa sarili mula sa mga nilalang na gustong manakit. Mula sa lahi ng mga aswang ang buong tribong kinabibilangan nila. Ang tawag sa kanilang lahi ay aswang na korokoto. Sa gitna ng gubat naninirahan ng kanilang lahi dahil ayaw nilang makihalubilo sa mga tao. Hindi sila pumupunta sa kabayanan para mambiktima ng tao. Pero nakakapambiktima sila kapag may taong naliligaw sa gubat na malapit sa kanilang teritoryo. Umaakyat sila sa mga puno at humuhuni na kagaya ng ibong may nakakatakot na huni. Tinatakot nila ng gusto ang mga biktima hanggang sa mawalan ng malay. Pagkatapos ay inuuwi nila sa kanilang bahay para pagsalusaluhan ng kanilang pamilya. Minsan na may nagsasapusa sila o di kaya'y aso kapag gusto nilang manakot ng biktima. Napagalpak ng tawa si Romel nang makita nagsaswang ang pinsan nilang si Joshua. Palinga-linga pa ito sa paligid para hagilapin ang tingin ng lumusob sa kanyang teritoryo. Kalma lang Kuya Joshua. Kami lang to ni Kuya Samuel. Masyado ka naman magugulutin. Saka ang ilog na to nasa gitna ng gubat. Sino namang mas halimaw pa sa atin ang magagawi dito? Tingnan mong itsura mo. Nakakatawa ka. Ano bang ginagawa nyo dito? Bakit ninyo inistorbo ang pagtulog ko? Nantitrip na naman kayo eh. Pati ikaw, Kuya Samuel. Nahawa ka na dyan sa pinsan mong ugok na yan. Umayos ka na. Pinatatawag tayo ni Lola. Ha? Bakit daw? Natulog lang ako dito sa may ilog buong araw. Wala naman akong ginawang masama. Bakit niya ako idadamay? Baka kayo lang dalawa yun. Kahit ano pa ang dahilan, hindi natin malalaman kung hindi tayo pupunta. Tara na! Tara na Kuya Joshua. Malay mo sabihin ni Lola kung sino ang napipisan niyang susunod sa yapak niya. Isipin mo, sa dami ng apo niya, tayong tatlo ang pinatawag. Tayong tatlo lang. Baka may papamana siya sa atin. Baka ipamana niya na yung binhi ng pagkaaswang niya. Mamamatay na ba si Lola? Wala naman siya sakit ah. Tumigil nga kayong dalawa sa usapang yan. Ang lakas-lakas ni Lola, gusto niyong patayin. Si Romel lang nagsimula. Wala naman akong alam dyan eh. Wala rin naman akong alam eh. Mas maagap lang ako mag-isip kaysa sa inyo. Huwag mo nga pangunahan ng mga mangyayari pa lang. Kapag may masamang nangyari kay Lola, ikaw ang sisisihin ng angkan natin. Kasi parang ipinanalangin mo na yun. Grabe yun. Mas matindi ka naman pala mag-isip kaysa sa akin eh. Tama na yan, tumigil na kayo. Malapit na tayo sa bahay ni Lola. Sandali. Bakit nandyan lahat ang buong angkan? Akala ko ba tayo lang tatlo ipinatawag ni Lola?
Bakit nandito silang lahat? Mukhang tayo na lang ang nahuling dumating. Kasalanan mo. Lagi ka kasing nasa ilog eh. Baka mamaya naibigay na ni Lola ang binhi ng pagkaaswang niya. Hindi pwede yun, oh. Tayong tatlo ang pinatawag niya. Kaya dapat isa lang sa atin na makatanggap nun. Tumigil ka nga, Romel. Dahil sa pagsaway ni Samuel sa kanyang pinsana, ay kaagad namang tumahimik si Romel. Nagmadali sila sa paglapit sa bahay ng kanilang lola. Pagdating nila doon, ay pinagtinginan sila ng mga kamag-anak at pamilya. Sinabihan din sila na ilang minuto nang naghihintay ang matanda. Saktong pagkarating nila, ay lumabas na ng silid ang matandang babae. May mahaba itong buhok na sayad sa sahig. Mahaba at matutulis ang kuko nito sa kamay. Kulubot ang balat na parang ampalaya at ang mata nito ay magkaiba ang kulay. Kayumanggi ang kanan at pula ang kaliwa. Palaging dala ng matanda ang tungkod na kasing tangkad niya. Gawa ito sa matibay na sanga ng punong nara. Lumilikha ng malakas na tunog ang tungkod kapag itinuktok ito sa lupa o sa kahit na anong bagay. Ganun din kapag inihahampas. Ginagawa niya yon para kunin ang atensyon ng lahat. Makinig kayong lahat. Tutal nandito na rin naman kayo. Sasabihin ko na ang dahilan kung bakit pinatawag ko silang tatlo. Ang tungkol dito ay dapat lang na manatili sa ating angkan. Hindi ito dapat makarating sa buong tribo. Ito ay isang lihim na dapat nating itago. Dahil kapag natuklasan ng lahat ang tungkol dito, tiyak na magiging sanito ng gulo at pag-aaway. Lola, malakas ka naman po pala. Akala ko po may sakit ka eh. Hindi pala tutungkol sa pagpapamana mo ng binhi ng pagkaaswang mo? At sino naman na nagsabi sa'yo na mahina na ako? Wala po. Tungkol po ba saan niyang sasabihin ninyo? At kailangan pa isikreto sa lahat? Kaninang umaga, bumaba ako sa bayan. Naabutan ko sa kalsada ang isang aksidente. Isang sasakyan ang sumalpok sa isang puno. Wala nang ibang sakay doon. Pero may isang naiwan. Inuwi ko siya dito. Pagkasabi nun ay binuksan ng matanda ang pinto ng silid. Hinawi niya ang kurtinang nakatabing sa pintuan. Lahat ay napatingin na halos ipasok na ang kanilang ulo para lamang masilip kung ano ang naroon sa loob ng kwarto ng matanda. Hindi naman sila makapasok dahil nakaharang ang matandang babae sa pintuan. Pero nanlaki ang kanilang mga mata nang makitang isang babae ang nakahiga sa katre. Puro benda ang bahagi ng katawan nitong sugatan. Pati ang ulo'y napapalibutan ng benda. Nang makita nila ang babae, hindi nila mapigilan ang pagpapalit ng anyo bilang aswang. Nagsilabasa ng matutulis nilang pangil at kuko. Tumulo rin ang malalapot nilang laway. Nanilisik ang kanilang mga mata dahil sa kasabikan. Wow! Pagkain! Nag-uwi ng pagkain si Lola! Oo nga, ano pang ginagawa dyan? Dapat na yung katayin. Paghati-hatian na natin yan. Babae! Asawa! Ano? Aasawain mo isang tao, Kuya Samuel? Hindi siya pwedeng asawahin. Ang tao ay pagkain lamang. Pagkain yan. Lola, habang hindi pa siya nagigising, kailangan na natin siyang hati-hatiin. Tama! Magsitigil kayo! Kung pagkain yan, hindi ko na sana inuwi dito ang babaeng yan. Kinain ko na sana siya doon pa lang sa lugar ng aksidente. Bakit niyo pa nga ba inuwi, Lola? Tama si Samuel. Inuwi ko siya dito para malahian. Nakalimutan niyo na ba? Ang buong tribo natin ay nasa ilalim ng sumpa ng isang albularyo na mula sa angkan ng Babaylan. Ang lahi ng mga Korokoto ay hindi na kailanman magkakaroon ng babaeng anak. Wala nang isisilang na babae sa buong tribo. Mula nang isinumpa ang ating lahi, hindi ba talagang wala nang ipinanganak na babae? Kaya paano tayo dadami?
Wala nang ibang dapat gawin kundi ang lahian ng babaeng ito. Kailangan dumami ang ating angkan dahil sa buong tribo, tayo ang may pinakamaliit na bilang. Pagkatapos po siyang lahian, pwede na siyang kainin? Ha? Oo nga po. Pero teka nga Romel, napakawalang puso mo naman. Kapag nilahian siya, magiging ina siya ng mga anak mo. Tapos kakainin mo siya? Pagkain pa rin naman siya eh. Lola, hindi po pwedeng mangyari ang sinasabi ninyo. Kawawa naman siya. Pag-aagawan siya. Sabi ka mga lalaki sa tribo natin sa babae. Kaya tiyak hindi siya ligtas dito. Kaya nga, walang pwedeng makaalam nito. Saka isa pa, hindi rin naman pwedeng lahat ng lalaki sa angkan natin ay aasawahin ng babaeng ito. Baka mamatay lang siya. Eh kung ganun po, ano po ang balak ninyo? Ito ang dahilan ko kung bakit ko kayo pinatawag na tatlo. Kayo ang nasa hustong edad para makapag-asawa na. Ang iba ninyong pinsan ay mga bata pa. Makinig kayong mabuti. May ilalatag akong kasunduan para hindi kayo magtalo-talo. Ang babaeng yan, hindi na makakauwi sa kanila. Kaya kayong tatlo, kailangan ninyong mahawaan siya ng pagiging aswang. Kung sino ang magtatagumpay na makahawa, siya ang ipapakasal ko sa kanya. Ang lumabag sa sinabi kong ito at maging dahilan ng awayan, hindi ako magdadalawang isip na patayin. Naiintindihan niyo ba? Ay, may ganun? Hindi ko pa naman balak mag-asawa eh. Kung pag-aasawa lang din naman, ako na lang kukuha ng babaeng gusto ko. Madali naman kumuha ng babae mula sa bayan eh. Asawa? Babae? Ano Kuya Samuel? Paulit-ulit na lang ganyan na sinasabi mo. Nawala ka na ba sa katinuan? Gusto mo bang mapang-asawa yung babae? Ha? Ewan ko. Pero mas masarap pa rin siya kung pagkain. Doon, magkaka-interest ako. Natahimik ang lahat matapos ang sinabi ng matanda. Lahat sila ay nag-iisip kung sasang-ayon ba sa gusto nito. Matapos ang ilang minuto'y naging hati ang desisyon ng kanilang angkan. Ang ilan ay nagkaroon ng takot na baka malaman ng iba na nag-uwi sila ng lihim na tao sa kanilang lugar. Nasa batas ng kanilang tribo na ang makukuhang tao ay dapat gawin lamang pagkain. Matinding kaparusahan ang sasapitin ng kanilang angkana kapag nakarating sa kanilang pinuno ang tungkol doon. Pero sa kabilang banda, sumang-ayon ang ilan para lamang dumami ang kanilang bilang. Ligtas naman sa kaparusahan ng kanilang angkan kung ang babae mahahawaan kaagad ng pagiging aswang. Kinabukasan, nasa ilog ang magpipinsana at ilang minuto na silang tahimik. Malalim ang kanilang iniisip hanggang sa binasag na ni Romel ang katahimikang namamagitan sa kanila. Ang lalim naman ng iniisip nyo. Ano ba yun ha? Sa lalim ng iniisip, hindi na nakatulog ang antuking si Kuya Joshua. Bakit ikaw? Ano ba ang iniisip mo? Mukha namang pare-pareho tayo ng iniisip. Iba-iba lang ang dahilan. Siguro nga. Ako kasi ang iniisip ko yung babae. Para wala ng problema, pasukin natin ang bahay ni Lola. Tapos lapain natin yung babae. Kapag binuhay kasi yun, siya pag-aaway ng lahat. Dapat na talagang kainin yun. Mukha pa namang masarap. Si Lola talaga oh. Kung ano nung tumatakbo sa isip niya. Ikaw Kuya Samuel, talaga bang gusto mo mapang-asawa yung babae? Kaya mo ba? Anong kaya? Tiyak naman na kapag nilapitan mo siya, una mong maiisip ay kainin siya. Paano mo siya mahahawahan ng pagkaaswang? Ang bango pa naman ang amoy niya. Nakakahibang. Tama, ang sarap talaga. Hindi ko alam. Wala pa talaga akong naiisip na plano. Parang hindi ko rin kayang lapitan. Ang sabi ni Lola, yung babae daw, nung magkamalay, wala raw maalala. Ibig sabihin, hindi siya maghahanap ng pamilya. Kapag nagising siya, sabihin natin na pamilya natin siya. Tapos, kaano-ano natin? Ha? Ay, malay ko rin. Puntahan natin. Gusto ko siyang makita. Gusto kong makita ng harapan.
Gusto ko rin. Sakto wala si Lola. Umalis daw sabi ni nanay. Wala tayong kasama. Bakit naman natin kailangan ng kasama? Paano kung makalimot tayo? Tapos malapa natin. Yari tayo kay Lola. Saan na lang natin isipin yun? Tara, punta na natin. Ibinibili naman ni Lola kay Chobebot ang pagbabantay dun sa babae. Kaya imposible na makagawa tayo ng mali. Ayaw nga pala. Sige, tara na. Kagad nilang pinuntahan ang babae matapos nilang magkasundo. Naabutan nga nila roon ang tiyuhin na nagbabantay. Nagpaalam sila na titignan ng babae at pumayag naman ito. Pagpasok nila sa silid, natuod sila sa kinatatayuan. Tanging ang mga mata lamang nila ang gumagalaw. Pinapasadahan nila ang buong katawan ng babae. Pare-pareho silang napanganga at tumulo ang malapot na laway. Dahil ang tingin nila dito ay isang masarap na pagkain. Maya-maya'y unti-unti nang naging kulay pula ang kanilang mga mata. Hindi na rin nila namalayan ang paghaba ng matutulis na kuko at paglitaw ng kanilang pangil. Dahan-dahan silang lumapit na parang wala sa sarili. Pero bigla silang natigilan nang gumalaw ang babae. Sa sobrang gulat nila ay sabay-sabay silang napasigaw. Napatalon pa si Joshua at nakita ang sarili na karga ni Samuel. Dahil sa ingay nila, kaagad na pumasok sa silid ang tiyuhin. Tinanong sila kung ano nangyari. Hindi sila makasagot. Napalingon sila nang magsalita ang babae. Humihingi ito ng tubig. Itinataas pa ang kamay na parabang nananaginip. Lumapit naman ang kanilang tiyuhin at dinampian ng basang tela ang labi ng babae. Lalong natakam ang tatlo, pero bago pa sila tuluyang magsaaswang ay mabilis silang lumabas ng silid. Habol ang kanilang hininga at pawis na pawis. Grabe yun. Bakit ganun yung babaeng yun? Parang humihinto ang tibok ng puso ko sa kanya. Ako rin. Nakakatakot siya. Ano? Ikaw? Natatakot? Ikaw nga itong walang takot sa atin kapag nanalapan ng biktima eh. Tapos ngayon, tiklop ka sa babaeng yun? May kakaiba sa kanya. Basta, nakakatakot siya. Umalis na tayo. Nang gabing yun ay hindi makatulog si Samuel. Kaya nagpasa siyang manghuli ng pagkaing hayop sa gubat. Pagkatapos magpakabusog ay nagpasa na rin siyang umuwi. Napadaan siya sa bahay ng kanyang lola. Nakita niyang bukas ang ilaw na gasera sa silid nito. Sumampa sa bubong at mula roon ay sinilip sa nakabukas na bintana ang nagaganap sa silid. Nakita niyang gising na ang babaeng inuwi ng lola niya. Nakaupo lang ito sa sulok ng higaan at nakasandal sa dingding. Balot din ang kumot ang katawan ng babae. Palinga-linga ito sa paligid na tila kinikilatis ang lugar. Maya-maya'y biglang natuon ang paningin ng babae sa nakabukas na bintana. Nagkasalubong ang kanilang paningin. Maliwanag ang buwan kahit hindi pa ito buo. Kaya kitang-kita ng babae ang itsura niya habang nasa anyong aswang. Sa sobrang takot ito ay akmang sisigaw. Nagmadali siyang pumasok sa silid at agad na tinakpan ang bibig ng babae gamit ang kanyang kamay bago pa ito makasigaw. Namimilog ang mga mata nito habang titig na titig sa kanya. Huwag kang matakot. Hindi naman kita sasaktan eh. Huwag kang sisigaw. Aalisin ko ang kamay ko sa bibig mo. Basta, huwag ka lang sisigaw ha. Tumango ang babae kahit nanginginig sa takot. Kaya inalis niya na ang kamay at hinayaan itong magsalita. Sige, mabuti na lang madali ka naman makaintindi. Kapag sumigaw ka, mapipilitan akong lapain ka. Sino ka? Anong klaseng nilalang ka? Bakit mukha kang halimaw? Ako si Samuel. Nandito ka sa lugar namin. Isang tribo kami ng mga aswang at ang tawag sa amin ay Korokoto. Ikaw, anong pangalan mo? Ha? Hindi ko alam. Wala akong matandaan. Kung ganun,
Tama nga ang sinabi ni Lola na wala kang maalala. Paano na yan? Wala kang pangalan? Pwede bang bigyan muna kita ng pangalan? Sige, Buwan na lang ang itatawag ko sa'yo. ano? Bakit naman buwan? Wala akong maisip eh. Eh di palitan mo na lang kung ayaw mo. Bakit pala gising ka pa? Nakarinig ako ng pagaspas ng pakpak sa labas kanina eh. Nakita ko sa sanga ng puno may nakadapo ng malaking ibon. Ganun ba? Isasarado ko na ang bintana. Tapos matulog ka na. Huwag mong bubuksan yan para hindi ka makita sa labas. Walang pwedeng makaalam na may babaeng tao rito. Papatayin ka nila. Nakita ni Samuel ang pangangatog ng kamay ng babae. Alam niyang natakot niya ito ng gusto. Pero hindi niya na pinansin. Naisip niyang mas mabuti nang magkaroon ng takot ang babae para hindi ito lumabas ng bahay. Pagkatapos nilang isarado ang bintana, ay nagpasya na siyang lumabas ng silid. Bago pa siya tuluyang lumabas, ay nilungon pa niya ang babae. Hindi ka masyadong natakot sa akin. Bakit? Hindi ka naman nakakatakot eh. Hindi ka gaya ng malaking ibon sa labas. Ganon? Sige, uuwi na ako. Matulog ka na para tuluyan kang gumaling. Hindi niya namalaya na sumunod sa kanya ang babae pagkalabas niya. Nagulat na lamang siya nang bigla itong sumigaw. Paglingon niya, nakita niyang nakatingin ang babae sa kusina. Naroon ang lola niya at kasalukuyang kumakain ng hilaw na karne. Puno ng dugo ang buong mukha nito at umaagos din ang sariwang dugo sa kamay hanggang siko. Halos himatayin ng babae nang makita ang matanda. Pero bago ito bumuwal, ay kaagad namang nasalo ni Samuel. Pasensya na. Lola ko pala siya. Aswang din siya. Huwag kang mag-alala. Hayop dito sa gubat ang kinakain niya. Bihira naman ang may naligaw na tao dito sa amin eh. Oh, gising na pala siya. Bakit magkasama kayo? Ano pala, Lola? Napadaan lang po ako. Nakita ko siyang gising pa. Nagawa mo na bang pinagagawa ko? Po? Naku, hindi po. Nakalimutan ko po eh. Ano yun? Balak na ba ninyo akong kainin? Ha? Naku, hindi ah. Bukang magiging pagkain ka talaga kapag hindi pa nagawa ng apo ko ang kailangan niyang gawin. Lola, wag mo naman puntakutin. Hindi ko naman siya tinatakot Sinasabi ko lang ang totoo. Hala, Lola. Ayan, sa takot niya, hinimatay na nga. Mabuti naman. Halika. Dalhin mo dito yan. Ihiga mo sa lamesa. Tapos hawahan mo na ng pagiging aswang bago pa magising. Po? Opo. Dali-daling kinarga ni Samuel ang babae. Pagkatapos ay inihiga niya sa ibabaw ng mesa sa kusina. Dahil sa pagmamadali sa kanya ng lola niya na gawing aswang ang babae, lalo siyang natataranta. Hindi niya na alam ang gagawin. Hindi rin niya mahawakan ng babae dahil sa kakaibang nararamdaman. May kung anong liwanag siyang nakikita sa katawan nito sa tuwing tumititig siya ng matagal. Ano bang ginagawa mo? Bakit hindi mo pa siya yang gawin? Kasi po, Lola, hindi niyo ba nakikita? May nagliliwanag po sa bandang tiyan niya. Nasisilaw ako. Ano bang pinagsasabi mong bata ka? Wala naman ako nakikita. Hindi, meron po talaga, Lola. Kapag tinititigan ko ng matagal, sumasakit ang mata ko. Para akong mabubulag. Imposible! Wala naman ako nakikitang kung ano. Sige, ilabas mo na lang ang isang binhi sa katawan mo. At ako na lang magsasalin sa kanya. Dalian mo at baka magising na. Sige po. Nasa akto na si Samuel na iniluluwa ang binhi ng pangyayanggaw sa kanyang katawan nang magkasabay na dumating sina Romel at Joshua. Natuod na maglola nang makita sila. Napanganga naman sa pagkabigla si Romel
nang maabutan ng dalawa sa kani-kanilang posisyon. Nakita nito na nasa ibabaw ng mesa ang babae at paupong nakapatong naman dito ang matanda. Sandali! Madaya kayo! Sinusolo niyo yung pagkain! Akala ko ba hindi mo rin siya kakainin? Bakit mukhang paghahatian niyo na? Hindi ako papayag! Ano bang pinagsasabi mo? Huwag ka na magpaliwanag, Kuya Samuel. Kitang-kita ko ng ebidensya. Talagang ganitong oras yung gagawin dahil alam niyong abala ang lahat sa pagharap ng pagkain sa gubat? Samantalang kayo, may masarap ng pagkain dito? Hindi mo alam ang sinasabi mo. Hindi namin siya kakainin. Ay! Mukha ka talagang pagkain, Romel. Tumahimik ka nga riyan at baka may makarinig pa sa'yo. Sige, tatahimik na po ako. Basta ba, ibigay niyo sa akin yung paborito kong hita. Siraulo ka talaga. Huwag ka maramot, Kuya Samuel. Ikaw, Kuya Joshua, anong parte ang gusto mo? Sabihin mo na bago pa nila maubos yung babae. Ha? Busog pa kasi ako. Ang dami kong nahuling hayop sa gubat. Bumaba na ang matanda sa kanyang pwesto para pigilan sa pag-iingay ang magpipinsana. Pero pagkababa niya ay saka naman tumakbong palapit sa babae si Romel. Nagsaaswang na siya at sabik sa paglapa ng tao. Hinablot niya ang kanang hita ng babae at akmang puputulin gamit ang matutulis na kuko. Pero kaagad siyang pinigilan ni Samuel. Inilalayo siya sa babae pero pilit naman siyang nagwawala. Wala na siya sa sarili dahil sa pananakam sa karne ng tao. Natigilan lamang siya sa marahas na pagkilos nang sunod-sunod siyang pinaghahampas sa ulo ng matandang babae gamit ang matigas na kawali. Pero hindi pa rin nagpatinag si Romel. Marahas niyang itinulak ang maglola pagkatapos ay pumaimbabaw sa babae. Sumigaw ng malakas si Samuel para tawagin si Joshua. Natulala namang nanonood lang sa nangyayari. Joshua, pigilan mo siya! Mapapatay niya yung babae! Ha? Di ba pagkain naman yun? Bakit ko siya pipigilan? Hindi pa panahon para kainin siya. Ilayo mo siya sa babae. Sige po, Lola. Mabilis na lumapit si Joshua kay Romel. Nagsaaswang din siya para matapatan ang lakas ng pinsana. Dahil mas malaki ang pangangatawan niya, ay mabilis niyang nahablot si Romel at nailayo sa babae. Pero nagwala ito uli at bumalik doon. Saktong pagpatong niya sa lamesa ay nagising na ang babae. Pagdilat ng mata nito ay si Romel ang nakita na nasa anyong halimaw. Nagsisisigaw ang babae at pinagsasampal ang binata. Nang hindi nito mapali si Romel, ay sinipa niya ito ng ubod lakas. Tumalsik ang binata at humampas sa dingding bago bumagsak sa sahig. Tumulo ang dugo mula sa bibig ni Romel at doon pa lamang siya kumalma. Lahat sila'y natahimik dahil sa ginawa ng babae. Sabay-sabay silang napatingin sa kanya. Paano mo nagawa yun? Bakit may ganun kang lakas? Kahit naman sino lalakas din kapag may rapist. Ang pangit-pangit na. Rapist pa. Ano? Sinabihan mo akong pangit? Tsaka hindi ako ganun ha. Kakainin lang kita. Hindi kita type ha. Pagkain lang ang tingin ko sa'yo. Kita mo na? May pagnanasa ka talaga sa akin. Lahat ba kayo balak akong kainin? Hindi ako masarap. Mamamatay kayong lahat kapag kinain niyo ako. Mamamatay? Bakit? Lasong ka ba? Parang ganun na nga. Ay nako, sumasakit na ang ulo ko sa inyong apat. Kayong tatlo, itali niyo ang babaeng yan. Baka tumakas pa. Hindi siya pwedeng makalabas dito. Ako na lang po ang gagapo sa kanya, Lola. Sisiguraduhin kong hindi makakalis ang pagkain kong yan. Walang ibang pwedeng makinabang sa hita niya kundi ako lang. Basta, kahit ano mangyari ha, akin ang hita. Naningkit sa galit ang mata ng babae. Bumaba siya sa mesa at buong tapang na naglakad palapit kay Romela. Huminto siya sa harapan nito at seryosong tinitigan ng lalaking aswang. Nang magtapat ang paningin nilang dalawa, nanginig sa takot ang binata. Nanlambot ang kanyang katawan at napaluhod sa sahig. Pinagsasampal naman siya ng babae
gamit ang dalawang kamay nito. Pagkatapos ay sinipa ng ubod lakas. Muling tumalsik ang binata at humampas sa haligi ng bahay. Hindi pa nasiyahan ng babae. Nilapitan pa niya ito uli at paulit-ulit na sinipa si Romel. Huminto lamang siya nang itaas ni Romel ang kanyang kamay, tanda ng pagsuko. Mabilis namang nagtago sina Samuel at Joshua sa likuran ng kanilang lola. Lola, anong klaseng halimaw ba ang dinala mo dito? Mukhang hindi siya tao. Napakalakas niya. Anong nilalang ba yan? Nakakatakot. Baka lapain tayo niyan. Palayain mo na lang, Lola. Mga damuho kayo! Kayo ang halimaw dito pero kayo ang natatakot sa isang tao? Babae lang yan na malakas. Tapos tumitiklop kayo. Huliin niyo siya at igapos. Ikaw na lang, Kuya Samuel. Bakit ako? Mas malaki ang katawan mo sa akin. Ikaw na ang gumawa. Isa pa, hindi ka naman masyado masasaktan kapag sinalya ka niya. Kasi puno ka ng taba sa katawan. Papuri ba yan o panlalait? Nagsasabi lang ako ng totoo. Basta. Ayoko siyang lapitan. Tingnan mo si Romel, bugbog sarado. Hindi na makabangon. Ikaw na lang po, Lola. Sa ating angkan, ikaw ang pinakamalakas. Kaya nga po, iginagalang at sinusunod ka ng lahat. Tama. At saka, kayo naman ang nagdala sa kanya dito eh. Mga damuho talaga kayo. Ang angkan natin ang pinakamatapang sa tribong to. Pero ngayon pinatunayan ninyong duwag kayo. Mga walang ya. Ikaw babae, hindi na ako nagbibiro. Hindi na rin ako magbibigay ng awa. Kung hindi ka tatahimik at hindi mo ihinto ang pananakit, sasabihin ko sa buong angkan namin na oras na para kainin ka. Ha? Pinagtanggol ko lang naman po ang sarili ko sa rapist na to, Lola. Bakit hindi siya ang pagalitan mo? Balak niya akong kainin. Pagkain ka naman talaga para sa amin eh. Ano pa bang aasahan mo ron? Pagkatapos marinig ang sinabi ng matanda, ay bigla na lamang tumulo ang luha mula sa mata ng babae. Pagkatapos ay madrama siyang nagsalita. Sa bagay po, wala na naman akong saysay sa mundo eh. Hindi ko kilala ang sarili ko. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Sino ang pamilya ko? Bakit buhay pa ako? Tama po kayo. Dahil wala na akong kwenta, dapat na sa akin ang mamatay. Payag na po ako. Kainin niyo ako. Kainin niyo na ako. Hala, si Lola. Nagpaiyak ng babae. Ba, wala akong kinalaman dyan ha. Lalo naman ako. Kasalanan niya ni Lola. Pinaiyak niya si Buwan. Sino si Buwan? Yung babae. Yun pala ang pangalan niya? Hindi. Binigay ko lang. Wala kasi siyang matandaan eh. Wala ka talagang kwentang mag-isip ng pangalan. Bakit naman Buwan? May buwan kasi ngayon, kaya ganun. Napakapulpul mo, Kuya Samuel. Tinawag mo akong kuya pagkatapos mo akong sabihan ng pulpul. Ginagalit mo ba ako? Tumigil na nga kayo. Sakit niyo sa ulo ah. Tulong! Ang sakit ng katawan ko. Aray. Puro bali na yata mga buto ko. Aray, parang awa nyo na. Bigyan nyo ako ng hita ng babae. Pagkain pa rin ang iniisip niya. Tulungan niyo na nga ang pinsan niyo. Ikaw babae, pumasok ka na sa kwarto. Hindi niyo ako kakainin. Bakit? Kainin niyo na ako. Parang awa niyo na. Paano kang kakainin eh? Dinaig mo pa ang baliw na leon kung magwala. Baka sumakit pa ang tiyan namin sa'yo. Mukhang kahit nginuya ka na, maninipa ka pa rin. Dahil sa kalungkutan ng babae, ay halos wala na siyang gana sa buhay habang naglalakad papasok sa silid.
Nagkulong siya roon at saka umiyak ng umiyak. Ginamot naman ng matandang babae ang apong si Romel. Panay ang atungal ito habang itinutuwid ng matanda ang mga baling buto bago lagyan ng benda. Napapangiwi naman sina Samuel at Joshua habang pinapanood na ginagamot ang kanilang pinsan. Ramdam nila ang sakit na halos hindi na nila matignan. Nang sumikit na ang araw, umuwi na sila sa kanilang bahay para matulog. Kinagabihan, pumunta uli si Samuel sa bahay ng lola niya para dalawin ang babae. Pero wala ito sa kanyang silid. Nakita niya ring wala roon ang kanyang lola. Naglakad-lakad siya sa paligid para hanapin ang dalawa. Hanggang sa nakita niya ang babae na nasa likuran ng bahay. Tahimik na nakaupo sa nakatumbang puno habang nakatingin sa buwan. Nagtago siya sa makapal na damo para mapagmasdan sa malapit ang babae. Ano na naman kaya ang problema niya? Parang sobrang lungkot niya. Nakakatakot namang lapitan. Baka matulad ako kay Romel. Ay, paano kaya siya mayayanggaw? Delikado kasi kapag nalaman ng mga katribo na may tao dito sa amin. Tiyak, yari kami. Dapat talaga maging aswang na siya. Marami namang paraan para mayanggaw siya. Kung hindi siya mapalunok ng binhi ng aswang, pakainin ng pagkain o inuming may laway natin. Oo nga. Tama ka nga. Bakit di ko agad naisip yun? Uy! Bakit bigla kang sumasagot? Kanina ka pa ba dyan? Bigla ka nalang sumulpot ha? Nakita kasi kitang gumagapang dito sa damuhan. Akala ko may nakita kang pagkain. Pero kung yung babae na yan ang kakainin mo, sa'yo na lang talaga. May impacho ko sa kanya eh. Ako naman, gusto ko pa rin siyang kainin. Mas gusto ko lapain siya para makaganti ako sa ginawa niya. Basta humanda siya. Pag ako gumaling sa mga bali kong to, babalikan ko siya. Nandito ka rin, Romel? Oo, kuya. Nakita ko kasi si Kuya Joshua na sumusunod dito sa damo kaya sumunod ako. Pampihira naman kayo. Lagi na lang kayong nakasunod sa akin. Kaya hindi ako makapag-isip ng tama eh. Huwag ka na mag-isip. Hindi rin naman magtatagumpay yan. Amaso na yata yung babaeng yan eh. Baka nga iniluwal yan ng ina niya kulang sa buwan kasi naninipa sa loob ng tiyan. Oo, tapos kapag sumipa siya, lumalagpas sa puso ng paa niya. Sinong nandyan? Lumabas ka! Naririnig kitang tumatawa! Yari, ako na naman ang narinig niya. Aalis na ako, bahala na kayo dyan. Nag-anyong pusa si Romel para mabilis siyang makatakas. Pero bago pa makalabas sa damuhan, ay halos mahilo siya ng tamaan ng sanga na ginamit pambato ng babae. Tinamaan siya sa ulo, kaya paika-ika siyang naglalakad palabas sa damuhan. Hindi na rin niya nakontrol ang pag-anyong pusa, kaya bumalik agad siya sa pagiging anyong tao. Ikaw na naman? Walang iya ka talaga? Sinisilipan mo ko? Dudurugin talaga kita! Wala kang kadala-dala ah! Sandali! Huwag mong saktan ng pinsan ko! Nandyan ka rin? Huwag mong sabihin kasama niyo rin yung isa pang asungot. Nasaan siya? Nandito ako, pero wala akong kinalaman sa mga balak nila sa'yo. May balak kayo sa akin? Na naman? Naku, hindi! Wala! Ang totoo niyan, hinahanap talaga kita. Nag-aalala kasi ako sa'yo. Nag-aalala ka? Bakit? Baka kasi lumayo ka. Tiyak na lalapain ka ng buong tribo. Wala kang ligtas sa kanila. Mas masahol pa sila kay Romel. Uy, grabe ka naman sa akin, kuya. Anong akala mo sa akin? Sobrang sama na? Hindi ba pwedeng gutom lang? Ay, tulungan niyo ako. Dali niyo ako kay Lola para magamot na ang ulo ko. Parang nabasag ata ang bungo ko. Bakit naman mababasag yan? Sanga lang ng kahoy ang ibinato sa'yo. Maliit lang yun. Pusa kaya ako kanina. Ang liit-liit lang nun eh. Anong tingin niyo sa ulo ko? Batong buhay? Sige na, ipapasok ka namin. Buwan, pumasok ka na rin. Hindi ka pwede dito sa labas. Halika na.
Pinagtulungan ng dalawa na alalayan si Romel para ipasok sa loob ng bahay ng kanilang lola. Habang naglalakad sila, nakarinig si Samuel ang tunog na natapakang tuyong sanga sa di kalayuan. Kaagad niya itong hinagilap ng tingin. Dahil mas malinaw ang mata niya kapag madilim, nakita niyang may nilalang na nakamasid sa kanila. Joshua, ikaw na magpasok kay Romel sa loob. Dalian nyo. May titignan lang ako. Saan ka pupunta, kuya? May nagmamanman sa atin. Pupuntahan ko lang. Hindi na hinintay ni Samuel ang sasabihin ng pinsana. Dali-dali siyang tumakbo sa kakahuyan para sundan ang tumatakas na nilalang. Habang tumatakbo siya, ay unti-unti siya nagpalit ng anyo nilang aswang na korokoto. Nang lubusan na siyang naging aswang, tumalon siya sa sanga ng isang puno. Nagpalipat-lipat siya sa mga sanga para mabilis na mahabol ang nilalang. Nang makita na niya ito na ilang depa na lamang ang layo, kaagad niya itong tinalon para sunggaban. Mabilis din ang pakiramdam ng nilalang na yun. Mabilis siyang naiwasan. Pero bago pa ito makatakbo ay sinuntok niya ito ng malakas sa mukha. Napangiwi ito at tumalsik. Tumama sa isang puno ang lalaki. Nagtunugan ang mga buto nito nang iunat ang kanyang katawan para ayusin ang tindig. Mang Randy, bakit ka nagmamanman sa bahay ni Lola? Napadaan lang naman ako. Nanguhuli ako ng hayop sa gubat para may pagkain na mag-iin ako. Nakaamoy kasi ako ng mabangong pagkain sa bahay ng lola mo May tinatago pala kayong masarap na pagkain. Alam ba ito ng pinunong ato? Hindi siya pagkain. Kung ganon ano siya? Bisita? Siya ay mapapangasawa ko. Masyado na akong matanda bata para mauto mo sa mga palusot na yan. Nag-iimbak kayo ng pagkain. Sinosolo nyo. Hindi ba't batas sa tribo natin kapag may nakuhang pagkain idudulog sa pinuno? At pagsasalo-saluhan na kainin matapos itong ritualan? Bakit kayo sumusuway? Mukhang pinatataba niyo pa ang taong yun. Tumahimik ka! Hindi nga siya pagkain! Binalot na ng galit si Samuel. Naikuyom niya ang kanang kamao at sa gigil ay humaba pa ang matulis niyang pangil. Tumawa naman ang tumawa ang lalaking kaharap niya, kaya lalo siyang nagalit. Mabilis niya itong sinugod. Pinaulanan niya ng malalakas sa suntok. Pero dahil mabilis din ang kalaban, maagap nitong nasasalag ang mga atake ni Samuel gamit lang ang kanyang dalawang braso. Sa paulit-ulit na pagsugod ni Samuel, ay nakaramdam siya ng hingal. Sandali siyang huminto, pero bigla siyang bumagsak sa lupa nang lumapat sa kanyang mukha ang mabilis na suntok ni Mang Randy. Nilapitan pa siya nito at bago pa makatayo ay tinapakan siya sa leeg. Hinuwakan niya ang paa ng lalaki para alisin ito roon, pero malakas si Mang Randy. Lalo pang ibinaon ng lalaki ang kanyang paa, dahilan para masakal si Samuel. Nagpakawala uli ng malulutong na pagtawa ang matanda habang nahihirapang huminga si Samuel. Matagal nang mainit ang dugo sa kanila ng lalaking yun dahil sa inggit. Sa kanilang tribo, palaging ang angkan nila ang pinag-iinitan dahil inaakala nito na madalas silang paboran ng kanilang pinuno. Matalik na magkaibigan ng lola ni Samuel at ang pinuno ng kanilang tribo. Kaya lahat ng suhestyon ng matandang babae ay kaagad na tinatanggap ni Pinunong Ato. Kaya pakiramdam ni Mang Randy ay naiitsapwera ang kanilang angkan. Hindi lingid sa angkan ni Samuel ang lihim na galit sa kanila ng angkan ni Mang Randy. Kaya alam niyang gagawin nito ang lahat para mapali sila sa tribo. Masyado nagtitiwala sa inyo ang pinuno. Ano kayang mararamdaman niya kapag nalaman niyang nagtatraidor ang inyong angkan sa buong tribo? Hindi kami nagtatraidor! Huwag kang palapintang! Talaga ba? Bakit kayo nagtatago ng tao sa inyong teritoryo? At babae pa talaga? Ang ipinagbabawal na dalhin dito. Anong balak niyo sa kanya? Kung hindi pagkain,
palalahian? Wala ka ng pakialam doon! Nagpaparami kayo ng lahi? Para ano? May balak ba kayong mag-aklas kapag marami na kayo? Ano? Hindi totoo yan! Huwag kang manira! Kayo itong nag-iisip na masama sa angkan ng pinuno ng tribong ito! May katibayan ka ba? Kayo nga itong gumagawa ng hakbang ng palihim. Lalong nagalit si Samuel sa mga paratang ng lalaki. Nag-igting ang kanyang bagang at lalong pumula ang kanyang mga mata. Humigpit ang pagkakahawak niya sa binti ng lalaki. Kumuha siya ng magandang tiyempo na maibalibag ito. Nang maihagis niya si Mang Randy, kaagad niya itong nilapitan. Bago pa makatayo mula sa pagkakabagsak sa lupa, ay pinagsusuntok niya ito. Hindi na niya alintana kung saan tumatama ang kanyang suntok. Ibinuhos niya ang buong galit sa lalaki. Pero lalo lang siyang naiinis dahil hindi ito gumaganti at panay lang ang pagtawa. Dahil sa inis ay bigla niyang ibinaon ng matulis na mga pangil sa balikat ni Mang Randy. Pagkatapos ay maras niyang pinutol ang isang braso nito. Umatungal ng malakas ang lalaki. Natigilan siya at napatras habang nangangatog ang kanyang mga kamay. Nakita niyang napaluhod sa lupa si Mang Randy habang iniinda ang kanyang sugat. Tumingin ito sa kanya ng matalim at may pagbabanta. Galit ang mga mata ng lalaki. Pero nang ilabot si Samuel nang makita niyang sumilay ang nakakalokong ngiti nito. Hindi na nakagalaw si Samuel mula sa pagkakatayo. Nablangko ang kanyang isip. Nagbalik lamang ang kanyang ulirat nang makitang nasa malayo na ang lalaki. Tumatakbo ito pabalik sa kanilang teritoryo. Doon pa lamang nagsimulang kumilos ang binata. Nagmamadali siyang bumalik sa kanila. Habang tumatakbo ay sumasabay ang malakas na kabog sa kanyang dibdib. Alam niyang magsusumbong si Mang Randy sa kanilang pinuno. Tuso at sinungaling ang lalaking yon nang hangad lang ay makakuha ng kapangyarihan. Halos hindi na lumalapat sa lupa ang mga paa ni Samuel dahil sa bilis ng pagtakbo. Pagdating sa kanila ay kaagad siyang pumasok sa loob ng bahay ng kanyang lola. Hinagilap niya ng tingin kung nasaan sila. Naabutan niya ang matandang babae na tinitignan ng lagay ng ulo ni Romela. Bakit ka humahangos? Pusta, nakawala na naman ang baboy ramo sa kanya. Lola, delikado tayo. Anong sinasabi mo? Si Mang Randy po. Nakasagupa ko. Alam na niya ang lihim natin. Tumakas siya. Alam kong dediretso siya sa bahay ni Pinuno. Babalik na rin niya ang mga nangyayari. Sinungaling ang taong yun. Tiyak na tayo magiging masama. Anong sinabi mo? Naningkit ang mata ng matandang babae. Sabay-sabay pa silang napatingin sa babaeng kanilang bihag. Oo na. Naiintindihan ko na. Oras na para ako'y kainin. Para wala na kayong problema. Ako lang naman ang dahilan ng problema nyo, di ba? Kapag nawala ako, wala na rin kayong iisipin. Kainin nyo na ako. Hindi yun ganun kadali. Anong gagawin natin, Lola? Kainin na natin siya para hindi nila abutan dito. Maya-maya lang nandito na sila. Hindi. Halika, itatago kita sa kamalig. Ano? Mas masarap kainin niya ng sariwa kaysa binuro. Pambira naman oh. Kapag ibiligay natin siya kay Pinuno, tatadtarin lang siya at isasahog sa pagkain para lahat makinabang. Paano nang hita ko? Baka nga kukuno lang matikman ko pag nagkataon. Dapat kasi kinain lang natin siya umpisa pa lang eh. Nagkakaproblema tuloy tayo ngayon. Joshua, dala mo ng pinakulo ang karne ang Kuya Samuel mo. Po? Bakit po, Lola? Kailangan mapakain ng babae ng karneng may laway niya para tuluyan na siyang maging kagaya natin. Dapat ay maging korokoto na siya bago sila dumating. Sige po, Lola. Dadalhan ko na po sila ng karne. Sa utos ng matandang babae, kaagad na sumunod si Joshua. Pumunta siya sa kamalig para dalhan ng nilagang karne ang pinsan na si Samuel.
Sabi ni Lola, dalhin ko raw sa'yo. Bahala ka na raw sa kanya. Dapat daw maging aswang na siya kaagad. Oo, salamat. Sabihan mo ko sa kung ano nangyayari sa labas, ha? Sige kuya, aalis na ako. Babalik na ako doon. Sige. Pagbalik ni Samuel sa loob ng kamalig, ipinatong niya sa ibabaw ng mesang nasa gilid ang palangganang may lamang nilagang karne. Naglakad siya ng pabalik-balik habang nag-iisip. Maya-maya nagsalita na ang babae dahil nairita na sa ginagawa niya. Ano ba? Bakit ka ba naglalakad ng pabalik-balik sa harapan ko? Nag-iisip kasi ako. Nakakatulong ba yan? Saka anong gagawin mo sa karne? Ipapakain ko sa'yo. Hindi pa ako nagugutom. Kailangan mong kumain. Kung gusto mong mailigtas ang buhay mo, kailangan mong kumain ng karneng yan. Dinaladala niyo ako rito tapos problema ko ang kaligtasan ko. Di bali na. Hayaan mo na lang ako lapain ng mga katribo niyo. Hindi yun ganun kadali. Manganganib din ang angkan namin. Hindi nila pwedeng malaman na may tinatago kaming tao. Kasalanan niyo naman yan. Hindi ko na yung problema. Tama ka. Hindi mo nga problema. Pero kailangan mo pa rin kainin ang karne. Lumapit si Samuel sa palanggana. Umupo sa tabi ng mesa at pumikit. Umusal siya ng orasyon na. Pagkatapos ay muling dumilat. Pasandal na napaatras ang babae nang makita ang nagliliyab na pulang mata ni Samuel. Pagkatapos ay idinukdok niya ang ulo sa palanggana. 2 dangkal lang ang agwat ng mukha niya sa karne. Ibinukan niya ang bibig para ilabas ang mahaba niyang pangil. Naglabas siya ng malalapot na laway mula sa kanyang pangil at pinatuloy yun sa karne. Pagkatapos ay muli siyang umusad ng orasyon. Nang matapos niyang ritwala ng karne, lumapit siya sa babae at iniabot ang karne. Kainin mo. Ano? Ayoko! Nakita ko nilawayan mo yan eh. Kadiri ka! Ew! Kailangan mong kainin yan. Ano bang mangyayari kapag kinain ko yan? Magiging kagaya ka namin. Ano? Ayoko! Patayin mo na lang ako! Hindi ka pwedeng mamatay. Bakit ba? Sa gusto ko na mamatay eh. Wala na rin naman akong uuwian. Wala na akong pamilya. Para saan pa ang buhay ko? Bumalik na ang alaala mo. Kung ganun, bakit hindi ka tumakas? Wala na ngang saysay. Eh di sumapi ka na lang sa amin. Maging aswang na korokoto ka na rin. Tatanggapin ka namin dito. Magiging pamilya mo kami. Ayokong kumain ng tao. Hindi ako halimaw. Hindi ako magiging halimaw. Lapain niyo na lang ako. Napakatigas ng ulo mo. Pag sinabi kong kumain ka, kumain ka! Dahil sa inis ni Samuel, pinagpira-pirason niya ang karne at sapilitang isinubo sa babae. Tinakpan pa niya ang bibig nito gamit ang kamay para hindi mainuwa ang karne. Nang matiyak niyang nalunok na ito ng babae, sa kanya inalis ang kanyang kamay. Ilang ulit pa niyang sapilitang pinakain ng karne ang babae. Hanggang sa kusa na lang din itong umuya habang umiiyak. Nakaramdam ng awa si Samuel, kaya tinigilan na niya ang pagpapakain sa kanya. Tila ininis naman siya ng babae. Marahas na kinuha nito ang palangganang may nilagang karne at kinain ito. Sunod-sunod na isinubo ng babae ang karne habang umiiyak. Dahil sa away hinablot na ni Samuel ang palanggana. Tama na yan. Itigil mo na yan. Iliwa mo na yan nasa bibig mo. Ayoko! Napakatigas ng ulo mo. Sa bato siguro yan pinaglihe. Mabubulunan ka. Iluwa mo na. Ayaw! Ay, talaga naman. Pinilit na kunin ni Samuel ang karne sa bibig ng babae. Pero nilunok naman ito ng buo. Dahilan para mabilaukan. Nataranta ang binata kaya bigla niyang binatukan ng babae. Kaagad namang nailuwa ang may kalakihang tipak ng karne. Pero nawala naman ng malay ang babae.
Buisit! Pasaway kasi! Ang tigas ng ulo! Di ko naman sinabing ubusin eh. Isang kagat lang naman eh, ayos na sana. Ginagalit mo kasi ako. Tumigil kayo! Hindi kayo pwedeng dire-diretso na lang dito. Ang kamalig ay imbakan namin ng pagkain. Hanggang dito na lang kayo. Kapag nagpumilit kayo, mapipilitan ako saktan kayong lahat. Si Joshua yun ah. Ibig sabihin lumusob na nga sila. Huwag niyo nang itago ang babaeng tao. Ilabas niyo na siya. Siguradong dito sa kamalig nila tinatago. Kailangan mabuksan ito. Makikita niyo may tinatago talaga siyang tao. Subukan ninyong buksan! Hayop ka talaga, Mang Randy! Humanda ka sa akin! Sige, buksan ang kamalig. Ipakita sa kanya ang laman. Ano? Lola! Nang marinig ni Samuel ang utos ng kanyang lola, nataranta siya. Kaagad niyang nilibot ng tingin ang buong kamalig. Naghahanap siya ng lugar kung saan pwedeng itago ang babae. Nakita niya ang mga malalaking banga. Isa-isa niya itong tinignan para maghanap ng bakante. Nang makakita ay kaagad niyang inilagay ang babae sa loob ng banga. Pagkatapos ay tinakpan ng sako. Nang marinig niyang binubuksan na ang pinto, hinarap niya ang kanyang mga katribo. Anong ginagawa niyo rito? Bakit kayo naparito sa ganitong oras ng gabi? Huwag ka na magmaang-maangan pa, Samuel. Alam nating dalawa kung ano ang totoong nangyayari. Dahil sa pagtatago mo sa babaeng yon, nagawa mong manakit ng katribo at pinutulo pa ang braso ko. Ipinag-uutos ni Pinuno na dalhin sa kanya ang babae. Eh di hanapin mo ang sinasabi mo. Talagang nagsama ka pa ng angkan mo ah. Talagang hahanapin namin. Mga kasama, halughugin ang kamalig. Tumayo ng matikas si Samuel sa harapan ng pintuan para hindi makaraan si Mang Randy at ang mga kasama nito. Kada may nagtatangkang pumasok ay kaagad niyang sinasalubong ng malakas na suntok. Dahil sa kanyang ginawa ay lalong nagalit ang mga ito. Nagpalit sila ng anyo bilang mga pusa. Pagkatapos ay sabay-sabay na tumalon para makalusot sa pintuan. Pero mabilis ang mga mata at kilos ni Samuel. Hindi pa rin nakakalagpas sa kanya ang mga katribo. Kahit pinagkakakalmot na siya ng mga ito, ay hindi siya nagpatinag. Lalong nainis si Mang Randy sa ginagawa niya. Hindi mo po proteksyonan ang kamalig kung wala kayong itinatago. Tanga ka pala eh. Natural na po protektahan namin ang imbaka namin ng pagkain. Ganyan din ang ginawa mo sa amin noon, di ba? Pinagbintangan mo kami na nagtago ng tao dito sa kamalig. Pero nang hinayaan namin kayo na siyasatin ang lugar, inubos yung kainin ng mga imbak namin pagkain para sa tag-ulan. Akala mo ba hahayaan namin gawin mo uli yun? Bakit kasi hindi kayo magbanat ng buto? Ang haba ng hugot mo, bata. Matagal na panahon na yun. Hindi mo pa rin nakakalimutan? Pero iba ang sitwasyon ngayon. Dahil ito ay totoo na. Paano hindi kami makakalimut nun? Ilang araw at gabi kami nagutom dahil doon. Hirap na hirap kami maghanap ng pagkain sa gubat dahil sa sama ng panahon. Habang kayo, nagpapakasasa sa mga pagkain kinuha nyo sa amin. Kaya ngayon, hindi na kami papayag na maulit yun. Humarang na rin sina Romel at Joshua sa pintuan ng kamalig. Nagsaaswang na sila para tapatan ang lakas ng mga kalaban. Lalong nag-igting sa galit si Mang Randy at iniutos sa mga kasama na mag-aswang na rin. Sinabihan niya mga ito na kung sino man ang pipigil sa kanilang gagawin ay patayin. Nagkaroon ng labanan sa pagitan ng dalawang angkan ng gabing yun. Naging madugo ang laban. Parehong ayaw magpatalo ng mga ito. Ang lahat ng kalalakihan sa angkan ni Lola Ina ay nagtulong-tulong para labanan ang angkan ni Mang Randy. Kahit sugatan at duguan na sila, ay wala pa rin sumusuko sa laban. Kaliwat kanan ng tagisan ng mga suntok, kalmot at sipa. Umiingay na rin ang paligid dahil sa palitan ng mga sigaw at atungal. Kahit ang mga ibon sa sanga ng mga puno ay nagambala na rin ang pananahimik. Kaya't nagliparan palayo ang mga ito. Nagkalat ang mga dugo sa lupa.
Sumasabay din sa ihip ng hangin ang kanilang mga balahibong natatanggal sa katawan dahil sa mga kalmot ng kalaban. Kahit nangihina na ang kanilang katawan, ay ayaw pa rin magpatalo ng bawat angkan. Natigil lang sila nang makarinig ng pag-ubo sa loob ng kamalig. Lahat sila'y napatingin doon. Pilit na sinisipat kung ano ang narinig nilang yun. Mabilis namang hinarangan ni Samuel ang pintuan para hindi nila makita ang babae. Sabi ko na may itinatago talaga sila. Pasukin ang kamalig! Kunin ang babae! Magkakamatayan tayo! Hindi ako papayag! Hindi rin ako papayag! Pagkain namin yan! Maghanap kayo ng pagkain nyo! Naguguluhan na ako kung ano bang ipaglalaban ko. Basta hindi ko kayo papayagan na makapasok sa kamalig. Bukod kasi sa babae, mas marami pa kaming imbak na pagkain. Eh di lumabas na rin sa bibig nyo na pinoproteksyonan nyo ay isang tao! At babae pa talaga! Kunin ang babae yan! Muling nagkaroon ng paglalaban sa pagitan nila. Mas naging agresibo ang lahat. Dahil sa pagkatuso ni Mang Randy, hinayaan niya maglaban-laban ang mga katribo niya. Pagkatapos ay pumuslit siya sa pintuan para makapasok sa loob. Hinagilap niya ang babae hanggang sa makita niya itong gumagapang palabas sa banga na pinagtataguan. Hinawakan niya ito sa buhok at marahas na hinila. Tama na! Nakuha ko na ang pakay natin! Huwag na kayong makipaglaban sa mga ugok na yan! Tapos na ang maliligayang araw nila! Makikita ko na rin na unti-unti silang natutubok sa apoy! Bitiwan mo siya! Hindi mo ako pwedeng utusan sa kung ano ang gusto kong gawin! Buisit! Kung kukunin niyo siya, partayan niyo naman ako! Sa akin yung hita! Hindi ako papayag na makuha mo si Buwan! Dadaan muna kayo sa aking bangkay! Lalong nagalit si Samuel. Sa tindi ng galit niya ay halos hindi na siya makakilala ng mga tao sa paligid. Nag-alasahan ang mga litid niya sa leeg at braso. Mas lumaki ang kanyang katawan. Nagtalsikan ng malapot niyang laway nang sumigaw siya ng malakas. Pagkatapos ay galit niyang sinugod si Mang Randy. Sa isang suntok lamang niya ay tinamaan ng lalaki sa sikmura. Tumalsik ito at bumangga sa dingding bago bumagsak sa sahig. Halos umimpis ang tiyan ni Mang Randy nang iangat ang katawan mula sa pagkakabagsak. Napahawak ito sa sikmura at umatungal habang namimilipit sa sakit. Galit niyang tinignan si Samuel. Pero sinalubong naman ang binata ng matalim na tingin ng lalaki. Hibang ka ba? Ipagpapalit mo ang buhay mo sa babaeng to? Hindi siya pagkain! Asawa ko siya! Hala, galit na nga si Kuya Samuel. Inangkin na niya ang babae. Eh pero pagkain ko yun. Paano nahihita ako? Ay, naku naman eh. Tumigil ka na muna. Galit na si Kuya Samuel. Baka ibangal sa bibig mo ang hita niya. Ayoko nun. Pigilan natin siya. Baka makapatay pa siya ng katribo. Lalo tayong malilintikan nito. Oo nga pala, kapag nagalit yan, hindi niya nakokontrol ang sarili niya. Baka mawasak din niya ang kamalig. Kaagad na pumasok sa loob ng kamalig ang magpinsan para awatin si Samuel. Pero kahit sila hindi na rin makilala nito dahil sa matinding galit. Ang tingin ni Samuel sa mga nasa paligid ay lahat kaaway. Kaya kada lapit nila ay nasasaktan lang sila ni Samuel. Dahil sa matinding galit nito ay wala nang makaawat sa kanya sa pagwawala. Naglabasan na rin ang mga nasa loob ng kamalig. Pagkalabas nila ay saka naman sinarado ni Samuel ang pinto at hinarangan pa ng mga banga para walang makapasok. Gawa sa matitigas na bato na pinagpatong-patong ang buong kamalig at ang bubong ay matibay rin ang pagkakayari. Kaya hindi magagawang makapasok ng kahit na sino. Nahimasmasan si Samuel nang makita niyang nahihirapan sa paghinga ang babae. Namumutla ito. Nanginginig ang buong katawan at sumusuka ng malapot na laway. Hindi na niya makausap ang babae. Nagwawala ito at pagkatapos ay namimilipit sa sakit ng tiyan. Sa pagkataranta ni Samuel, kaagad niyang binuhat ang babae at inilabas sa kamalig.
Wala na ang mga katribo niya na nag-aabang sa kanya sa labas. Dali-dali niyang dinala sa bahay ng kanyang lola ang babae. Lola, tulungan mo si Buwan. Tulungan mo siya. Ano nangyari sa kanya? Hindi ko alam. Mukha po siyang may sakit. Ihiga mo siya sa katre sa silid. Opo. Sabihin ninyo sa akin kung ano nangyayari sa kanya, Lola. Oo, sandali lang. Titignan ko muna ang lagay niya. Huwag ka nga muna dito sa kwarto at hindi ako makapag-isip ng maayos. Doon ka muna sa labas. Sige po. Nag-aalala po ako sa kanya. Baka kung ano na mangyari sa kanya, Lola. Walang mangyayaring masama sa kanya. Nalagpasan nga niya ang aksidente, ito pa kaya. Sige, lumabas ka muna. Ilang minuto nang naglalakad ng pabalik-balik si Samuel sa sala dahil sa pag-aalala. Lalo siyang kinakabahan dahil panay ang daing at iyak nito na tila ba hirap na hirap sa karamdaman. Naririnig din niya ang pagsusuka nito na para bang may kung anong humahalukay sa tiyana. Maya-maya'y lumabas na ang matandang babae. Kaagad niya itong sinalubong. Lola, ano po nangyari? Kumusta na po siya? Hindi naman dapat alalahanin ang kalagayan niya. Malalagpasan din niya yon. Bakit po? Napapano ba siya? Naninibago ang katawan niya dahil sa pagkakayanggaw. Kapag nalagpasan niya ito, tuluyan na siyang magiging aswang. Kumuha ka ng mga buhay na hayop. Siguradong maghahanap siya ng makakain. Magugutom siya sa sariwang karne at mauuhaw sa sariwang dugo. Dapat maibigay yun sa kanya bago pa siya magwala. Opo, Lola. Pupunta ako ngayon sa gubat. Manghuhuli ako ng mga hayop. Pinilisan ni Samuel ang panguhuli ng mga hayop para makabalik siya kagad. Inabot na siya ng pag-uumaga dahil medyo nahirapan siyang maghanap ng mga huhulihin. Mailap ang mga hayop sa gubat at magagaling silang magtago. Bukod pa doon, hindi na rin ganun karami ang mga hayop dahil marami silang mga tribo na nangangaso sa gubat. Nang makahuli na ng sapat, kaagad siyang bumalik sa bahay. Naabutan niyang nagpaplano ng gagawin ang kanilang angkana. Ano po nangyari? Bakit nandito ang lahat? Nagtitipon ng mga tribo. Ipinag-utos ni Pinunong Ato na lusubin ang teritoryo natin at kunin ang babae. Ano? Ay, dapat kasi kinain na natin talaga siya. Pag nagkataon, tayo pa ang di makakatikim ng masarap na pagkain na tayo naman na nakakuha. Ang masaklap pa, malalagay sa alanganin ng angkan natin. Pumanig na ang pinuno sa angkan ni Mang Randy. Ano nang gagawin natin ngayon? Wala naman sila magagawa. Kapag dumating sila dito, isa ng ganap na aswang na korokoto ang babaeng yan. Wala na silang dahilan para patayin siya at usigin ang ating lahi. Kaya kailangan mapabilis ang pagsasaaswang niya. Pakainin mo agad siya ng buhay na hayop, Samuel. Mamayang gabi ay magsasagawa ako ng ritual para mapadali ang pagsasaaswang niya. Opo, Lola. Ay, sayang naman. Pagkain na naging aswang pa. Buhay to. Dinala ni Samuel ang hinuli niyang buhay na baboy ramo sa kwarto. Pagkalapag niya sa hayop, ay kaagad niyang pinasadahan ng tingin ng babae. Namimilipit pa rin ito sa sakit ng tiyana habang nakahiga sa katre. Nagugutom ka ba? Kumain ka. Dinalang kita ng buhay na baboy ramo. Kailangan mo tong kainin. Aanhin ko yan. Hindi ako kumakain ng buhay na hayop. Ano? Paano nangyari yun? Bukod sa pananakit ng tiyan, ano pa ang nararamdaman mong iba? Ano ang gusto mong kainin? Kung ayaw mo ng baboy ramo, ibang hayop na lang ang huhulihin ko. Hindi ko kailangan ng kahit ano. Tubig. Tubig lang ang gusto ko. Pakiramdam ko natutuyot ang katawan ko. Hindi. Hindi tubig ang kailangan mo. Kailangan mo ng dugo. Eto, kinuha ko to sa buhay na ibon. Inumin mo. Aanhin ko yan. Hindi naman ako vampira. Ilayo mo nga yan. Pero nagsasaaswang ka na. Bakit iba ang hinahanap mo?
Umalis ka rito! Iwanan mo ko! Labas! Kapag may kailangan ka, tawagin mo lang ako, ha? Pagkalabas niya ay napaisip siya ng malalim. Napansin naman yun ng kanyang lola, kaya kaagad na nagtanong. Nang sabihin niya ang kalagayan ng babae, binalikan nila ito para makasiguro. Bakit nga ba hindi pa nagbabago ng anyo ang babaeng yan? Hindi ko nga rin po alam, Lola. Baka po dahil sa nagliliwanag niyang tiyan? Ano bang sinasabi mo? Wala naman ako nakikitang liwanag ah. Bakit hindi niyo po nakikita? May kung ano sa loob ng tiyan niya na nagliliwanag. Baka yun ang dahilan kung bakit siya nahihirapan. Tubig. Bigyan niyo ako ng tubig. Nauuhaw ako. Sandali lang. Ikukuha kita. Hindi, wag. Painumin mo siya ng dugo. Ayaw po niya nun. Pilitin mo! Sige po, Lola. Kagaya ng utos ng matandang babae, sa pilitang pinainom ni Samuel ang dugo ng hayop ang babae. Pero isinusuka lamang ito. Lalo itong nahirapan sa kalagayan. Dahil sa awa ni Samuel, pinainom na lamang niya ng tubig ang babae. Nakahinga siya ng maluwag nang makitang nakaginhawa ito. Napakarami nitong nainom na tubig. Maya-maya'y sumuka uli ang babae ng malapot na likido. Hanggang sa inilalabas niya na ay itim ang kulay at mabahong likido. Nang maubos niyang isuka ang laman ng kanyang tiyan, ay kumalma na ito. Nakatulog na ang babae. Pinunasan naman ni Samuel ang pawis nito at maingat ang kanyang kilos para hindi magising. Dapit hapon na. Nakaidlip na rin si Samuel dahil inantok sa pagbabantay sa babae. Nagising siya nang marinig ang mga katribo nila na nasa labas ng bahay ng kanyang lola. Sumisigaw ang mga ito. Pilit na pinalalabas ang babae. Nag-igting na naman ang galit ni Samuel. Lumabas siya at hinarap ang mga ito. Nakita niyang kasama na nila ang pinuno ng kanilang tribo na si Pinunong Ato. Hindi ko gusto na nag-aaway-away ang lahat. Dahil lang sa isang tao, nagpapatayan kayo. Para matapos na ang gulong ito, ilabas ninyo ang taong itinatago ninyo. Pinulong Ato, ang babaeng sinasabi ni Randy ay hindi naman talaga tao. Dati siyang tao. Nahawahan siya na pagkaaswang ng aking apo. Kaya inuwi ko siya rito. Isa na siyang ganap na aswang ngayon at balak kong ipakasal ang dalawa. Hindi ko lang alam kung bakit nanggigigil sa galit ang lalaking kasama mo. Kasinungalingan! Nang makita kong babae, walang bakas ng pagiging aswang sa kanya. Baka naman kakahawa lamang niyo sa kanya, kaya mabagal ang pagsasaswang niya. Kahit ano pa ang sabihin ninyo, lumambag pa rin kayo sa batas. Dapat sa inyo'y turuan ng leksyon nang hindi pa marin siya ng ibang angkan. Talagang hindi ka titigil sa kakapilit mong taong tinatago namin? O sadyang gumagawa ka lang ng dahilan para maparusahan kami? At bakit ko naman yun gagawin? Dahil matagal ka nang may malaking inggit sa aming angkan. Ang gusto mo, mapatalsik kami sa tribo at mamuhay ng palaboy-laboy habang kinukutsa at sinusupil ng mga tao. Samuel! Bakit ko naman hahayaan na mangyari yun sa inyo? Isang tribo tayong lahat dito. Maliit lamang ang ating lahi kumpara sa ibang mga aswang. Tayo lang ang dapat nagkakampihan dito. Pero ang pagsaway sa batas na pagkasunduan, ibang usapan yon. Kung isusuko mong babae, matatapos na ang usapang ito. Ipinag-uutos kong ilabas ang babaeng itinatago ninyo. Hayaan ninyong resolbahin ko ang problemang ito. Gusto ko siyang makita. Hindi! Mahina pa ang pangangatawan niya. Sasaktan niyo lang siya! Walang masasaktan. Kung isa na nga siyang kauri natin, bakit naman kailangan saktan? Dapat nating tanggapin ang buong puso ang bagong kakampi. Nagpaparami tayo ng lahi para may panlaban tayo sa mga kalaban nating ibang lahi. Dapat nga na matuwa pa ako
Dahil nagawa ninyong mag-uwi ng babae dito sa ating tribo, gusto ko siyang makita. Ilabas mo na, Samuel. Hindi. Ilabas mo na siya, Apo. Pero Lola, Ayos lang yan. Ipakita mo sa kanila ang bagong miyembro ng ating pamilya. sige po. Bumalik sa silid si Samuel para kunin ang babae. Bahina pa ang katawan nito kaya kinarga na lamang niya. Pagkalabas ay pinatayo niya ito sa may pintuan at inalalayan para hindi mabuwala. Kinilatis ng lahat ang babae. Tinignan nila ito mula ulo hanggang paa. Wala namang kahit anong bakas ng pagkaaswang sa kanya. Hindi kayo nagtagumpay na yang gawin siya. Isa pa rin siyang ganap na tao. Ngayon, paano na yan? Teka, sandali. Ano yung nakikita kong liwanag mula sa babaeng yan? Liwanag? Anong liwanag po ang nakikita niyo, Pinuno? Wala naman akong nakikita. Kung hindi ako nagkakamali, ang babaeng yan ay nakalunok ng mutya ng tubig. Base sa nakikita kong kakaibang liwanag na nanggagaling sa kanyang tiyan. Mutya ng tubig? Ano po ba yan, Pinuno? Isang banta ba yan sa ating tribo? Ang mutya ng tubig ay isa sa pinakamalakas na mutya. Napakadalisay nito. Hindi mababahira ng kahit kaunting kasamaan o kahit negatibong enerhiya, katulad ng tubig sa ilog. Ang taglay nitong lakas ay nakadepende sa kaharap na kalaban. Kaya nitong lipulin ang isang lugar. Hindi siya pwede sa ating tribo. Kunin niyo siya. Walang ibang pwedeng gawin sa kanya kung di ang patayin. Patayin? Kung babae niya ng banta sa ating tribo, dapat talagang patayin yan. Ako na ang bala sa kanya, Pinuno. Ibibigay ko sa iyo ang kanyang ulo. Mga kasama, nagbigay na ng hudyat ng ating Pinuno. Kailangang patayin ang babaeng yan. Ang sino mang humarang sa atin, mamamatay rin. Sandali lang! Hindi yan makatarungan! Hindi niyo siya masasaktan. Ako ang makakaharap niyo. Huwag na kayong magmatigas pa kung ayaw niyong madamay dito. Ang babae lang ang kailangan namin. Ibigay niyo na lamang siya na matapos na ang gulo. Hindi! Ito na nga ba sinasabi ko eh. Isang malaking problema ang ginawa natin to. Ano nang gagawin natin ngayon, Kuya Joshua? Wala na tayong magagawa kapag dinamay tayo. Kailangan nating ipagtanggol ang ating angkan. Basta ako, ang ulo ni Mang Randy ang pupuntiryahin ko. Ha? Magandang plano yan. Ubusin natin ang angkan nila nang mawala ng sipsip at tuso sa tribo natin. Dahil sa utos ng kanilang pinuno, nahati ang angka ni Lola Ina. May mga kumampi sa kanilang pinuno para iligtas ang kanilang sarili. Hindi na sila nakipaglaban at hinayaan na lang nilang tugisin ang mga kumampi kay Lola Ina. Nagalit ng gusto ang matanda dahil sa pagtatraidor ng iba nilang angkana. Nanatili naman sa tabi niya ang pamilya na sangkot sa pagtatago sa babae. Inutusan ni Lola Ina ang mga kasama na tumakas na sila para iligtas ang sarili. Pero bago pa sila makalabas ng bahay, ay napaligiran ng mga angka ni Mang Randy ang paligid. Ipinaalala ni Samuel ang babaeng si Buwan kay Lola Ina para maharap niya ang mga kalaban. Nakipambuno ang binata para hawiin ang daan. Gumawa siya ng madadaanan ng mga kasama. Pinagsusuntok niya at pinagkakakalimutan mga humaharang sa kanya. Hinagilap niya ng tingin ang dalawang pinsan. Nakita niya ang mga ito na abala sa pagipagbakbakan sa mga katribo. Nang mahawi na niya ang daan, pinauna niya na ang mga kababaihan sa kanilang tribo, kasama ang mga batang lalaki. Pagkatapos ay binalikan niya ang mga kalaban para bugbugin ang mga ito. Binuhos niya ang kanyang galit. Wala na siyang pakialam kung mapatay man niya ang mga ito. Lahat ng sumusugod sa kanya ay kaagad niyang inaatake ng suntok at sipa. Ang iba'y kinakalmot niya. Ibinabaon niya ang matulis na kuko hanggang sa mahiwa ng malalim ang laman ng mga ito. Dahil din sa kanyang galit ay nagawa niyang dukutin ang puso ng ilang mga katribo.
Pagkatapos ay nilantakan niya yun para ipakita sa kanila na wala na siyang kinikilala. Lalo namang nagalit ang mga ito sa kanya, kaya lalong nag-igting ang kanilang galit. Sabay-sabay silang sumugod at pinalibutan siya. Nagdikit-dikit ng talikuran ng magpipinsana kasama ang mga tiyuhin at kanilang ama at kapatid. Nakiramdam sila sa nagbabadyang pagsugod ng mga kaaway. Parehong naghihintay na mauna sa pagsugod ang dalawang angkana. Nang marinig nilang sumigaw si Mang Randy, kaagad na sumugod ang angkan nito. Pinagtulong-tulungan sila. Kahit nahihirapan ay lumaban pa rin sila. Pinoprotektahan ang bawat isa habang lumalaban sa mga kaaway. Pero dahil mas marami ang bilang ng mga kalaban, nakaramdam na sila ng pagod. Halos hindi maubos ang mga kalaban nilang sumusugod. Sa pagod ay isa-isa silang napapaluhod. Nakita ni Samuel ang kanyang mga pinsan na bumabagsak na sa lupa. At kahit kumagapang ay patuloy pa rin silang binubugbog ng mga katribo. Galit ang pumuno sa puso niya. Umatungal siya ng malakas at inubos ang kanyang lakas sa pagsugod sa angkan ni Mang Randy. Lahat ng mahablot niya ay pinagkakagat niya hanggang sa magluray-luray. Pero pinagtulungan siya ng mga ito hanggang mapasubsob sa lupa. Iniangat niya ang kanyang mukha para hagilapin ang mga kasama. Hinagilap din niya ng tingin si Lola Ina at ang babaeng si Buwana. Napangiti na lamang siya na makitang ligtas sila at nagkukubli sa malaking puno. Malungkot at puno ng pag-aalala ang mukha ng babae ng kanyang tignan. Maya-maya'y nakaramdam siya ng ambon. Kakaiba ito. Dahil ang bawat pagtama ng tubig sa mga kalaban ay ikinababagsak nila. Para silang hinuhulugan ng libu-libong karayom na kapag bumaon sa kanilang katawan ay ikinamamatay nila. Nagtataka siya sa nangyayari sa paligid. Alam niyang hindi yon ordinaryong ulan. Hinagilap niya ng tingin kung sino ang posibleng gumagawa noon. Nakita niya ang babaeng si Buwana. Nasa tabi ito ng isang tapayan ng imbakan ng tubig. Gumagalaw ang kamay ng babae na parang kumukumpas. Napapagalaw nito ang tubig sa tapayan. Nagagawa niyang patak na ulan na tila maliliit na sibat na siyang tumatarak sa mga kalaban. Nang igala niya ang paningin sa mga kaaway, nakita niyang halos kalahati na ang mga nabuwal. Ang iba'y sumilong para hindi tamaan ng ambon. Tayo, tumayo na tayo mga kasama. Tumakas na tayo. Umalis na tayo dito. Habang hindi pa sila makasugod sa atin. Himala talaga to. Hindi tayo tinatabla ng kakaibang sandata na yun. Pero nababasa tayo. Para lang tayong inuulan. Pero yung mga kalaban, namamatay sila. Mamaya ka na dumaldal. Halika, tumayo ka na at makaalis na tayo dito. Dalian nyo! Tulungang tumayo ang mga kasama nating sugatan. Walang maiiwan. Sige, tumakas lang kayo. Hindi naman kayo makakalayo eh. Mahahabol pa rin namin kayo. Bilisan nyo ang pagtakas habang umuulan pa. Kapag natapos yan, sisiguraduhin naming mamamatay kayong lahat. At ang babaeng pinoprotektahan nyo, lalapain namin sa inyong harapan. Takas lang! Takas! Hindi na pinansin ni Samuel ang nakakainis na sigaw ni Mang Randy. Sabay-sabay silang tumakas. Lakad takbo ang ginawa nila hanggang sa makarating sila sa ilog. Patawid na sila na makarinig sila ng mga yabag at pagaspas ng pakpak ng mga katribong parating. Walang lilingon! Tuloy lang sa paglakad! Kailangan matawid ang ilog! Sa kabilang pampang, hindi sila makakasunod! Mauna na kayo. Hihintayin ko sila. At ako na ang bahala sa kanila. Sasamahan kita, Kuya Samuel. Hindi kita pwedeng iwan. Ay, nako. Kayo talaga. Palagi kayo naman ang sakit ng ulo. Kapag hindi naman ako nagpaiwan, parang pinayagan ko na rin kayo mamatay. O sige, sama-sama na lang tayo mamatay. Sumama na kayong dalawa sa kanila. Iligtas niyo sila. Importante na maitawid sila sa ilog. Kaya nila yan. Mga aswang sila eh. Tignan mo, ang dami pa rin mga inutil na sumunod sa atin.
Kaya mo ba sila na mag-isa? Nabubwisit na ako sa kanila ha. Dapat sa kanila pagpira-pirasuhin. Kahit hindi masarap ang hita nila, lalapain ko na. Humanda kayo sa akin! Ay, basta sa hita, lumalakas siya. Ibang klase. Nakalimutan niyang hindi maganda ang lagay ng katawan niya. Mga insan, pasensya na. Nilagay ko kayo sa panganib. Pero salamat pa rin kasi hindi nyo kami trinaydor kagaya ng iba. Ano ka ba? Hindi tayo ang trinaydor ng ibang kaangkan natin. Sa simula pa lang tayo na ang nagtraydor sa kanila. Pinili lang nila ang landas kung saan sila ligtas. Sana lang ay hindi sila pahirapan ng tribong pinili nila. Kasi ako, ayoko nang makasama sa tribong ang pinuno ay balimbing. Tama ka. Si Pinunong Ato. Kinikilingan lang niya ang angka na may pakinabang siya. Walang isang salita. At hindi kaya magdesisyon ng tama. Dahil mas marami na ang miyembro ng angka ni Mang Randy. Kaya pumanig na siya sa kanila. Ngayon, malaya na tayo. Hindi pa. Hindi pa nga natin sila natatalo eh. Kung ganon, sugod! Sa ilog muling nagbakbakan ng mga angkan. Ang ilan pang mga kalalakihan sa angkan ni na Samuel ay nagpaiwan din para tulungan ang tatlo na labanan ng mga kalaban. Mas nahihirapan silang gumalaw dahil sa tubig. Pinilit pa rin makipaglaban na magpipinsan para hindi makatawid sa ilog ang mga kaaway. Alam ni Samuel na ang pinupuntirian ng mga ito ay si Buwan. Kaya hindi siya pumapayag na makalagpas sa kanyang pwesto ang mga kalaban. Pero masyadong marami ang mga hakot na aswang ni Mang Randy, kaya nahihirapan silang harapin ang mga ito. Panayang lingon ni Samuel para tignan kung nakatawid na sa ilog ang mga kasama nila. Nang makita niyang malapit na silang makatawid, sinigawan niya ang mga kasama na tumakbo na. Sumunod naman sila kaagad. Pinilit nilang tumakbo ng mabilis para hindi makahabol ang mga kalaban. Habang tumatakbo ay nararamdaman ni Samuel na nag-iiba ang daloy ng tubig. Bumababaw ang nasa gawin nila na tila itinataboy ang tubig papunta sa gawin ng mga kalaban. Napahinto siya sa pagtataka. Nilibot niya ng tingin ang kahabaan ng ilog. Nag-iiba ang agos nito na parang bang may nagkokontrol. Hindi na sumusunod sa tamang agos ang tubig ng ilog. Tinataboy ito papunta sa mga kalaban. Napahinto na ang mga kasama ni Mang Randy sa gitna ng ilog. Dahil lumalalim na ang tubig sa gawin nila. Hinagilap ni Samuel si Buwan. Dahil may kutob siyang ito rin ang nagpapagalaw sa tubig ng ilog. Nanlaki ang mata niya nang makita ang babae. Nakatayo ito sa ibabaw ng malaking bato at iginagalaw ang kamay. Ikinukumpas ito para kontrolin ang tubig sa ilog. Buwan, Anong buwan? Wala pa namang buwan ngayon ah. bilisan niyo. Kailangan na natin makatawid sa ilog. Ang tubig ay lumalalim. Balak ni Buwan na lunurin ang mga kalaban. Baka madamay tayo. Dali! Kailangan natin makarating sa Pampang. Ha? Teka, totoo nga? Talagang nakalunok siya ng mutya ng tubig? Kaya nakokontrol niya ang ilog? Oo, naniniwala ako doon. Kasi nagliliwanag siya. Bilis! Tawid na! Nang makarating sila sa Pangpanga, habol ang hininga nila habang nagpapahinga sa gilid. Samantalang ang paningin nila ay nakatuon sa mga katribong unti-unting nilalamon ng malaking alon ng tubig sa ilog. Para na silang mga langgam na nagsisilangoy para lang takasan ang kamatayan. Pilit nilang inaabot ng kabilang Pangpanga, pero hinihigop sila ng tubig pabalik sa gitna ng ilog. Paulit-ulit yung nangyayari hanggang sa nakita na lamang nila na nagpalutang-lutang na ang mga katribo sa ibabaw ng tubig at hindi na gumagalaw. Nakita rin nila si Mang Randy at ang iba pang mga kasama nito na hindi lumusong sa ilog. Nanlulupaypay sila habang pinapanood at tinatangay ng agos sa mga kasamahang wala ng buhay. Dali-dali namang napatakbo si Samuel habang sumisigaw nang makitang biglang bumagsak si Buwan sa tubig. Mabilis niya itong kinarga at dinala sa Pangpang.
Buwan, gumising ka. Hindi ka pa pwedeng mamatay. Sandali, paraanin ninyo ako. Titingnan ko siya. Iligtas mo siya, Lola. Siya nagligtas sa atin. Hindi siya pwedeng mamatay ngayon. Hindi naman siya mamamatay, Apo. Nawalan lang siya ng malay dahil sa sobrang pagod niya. Mukhang hindi pa niya tuluyan nagagamay ang mutya. Inuubos nito ang enerhiya ng kanyang katawan. Kailangan niya magpahinga para makabawi ng lakas. Ay, nako. Paano na po tayo ngayon? Saan na tayo pupulutin? Nagugutom na ako. Ang pinakaayaw ko sa kabilang parte ng ilog, yung walang mahuhuli ng mga hayop. Gutom na talaga ang labas natin ito. Mali ka. Sa buong buhay kong pagtambay sa ilog, hindi naman talaga ako natutulog. May nalaman akong magandang lugar sa Gawiron. Maganda ang lupa, mataba, pwedeng magtanim. Dahil din sa ganda ng lugar na yon, maraming hayop ang doon na naninirahan. Sigurado ka? Oo nga, Baka panaginip lang yun. Buong araw ka kayang puro tulog lang ang alam. Pag yan talaga hindi totoo, humanda ka sa akin. bakit? Anong gagawin mo? Kaya mo na ba akong labanan? Oo, kukunin kong hita mo. Talaga lang ha? Tingnan nga natin. Tama na yan! Puntahan na natin ang lugar na sinasabi ni Joshua. Kailangan na natin magpahinga para makabawi ng lakas. Sama-sama nilang pinuntahan ang lugar. Pagkarating doon, namangha sila dahil totoo ang sinabi ni Joshua. Nagpahinga sila roon at kinabukasan na nagsimulang gumawa ng matitirhan. Malapit lamang sa iniwang tribo ang lugar. Pero alam nilang hindi sila magagalaw doon dahil mahigpit na ipinagbabawal ni Pinunong Ato ang pagtawid sa ilog ng mga katribo. Naniniwala silang ikinamamatay ng mga aswang ang lugar sa kabilang pangpanga dahil sa mga halamang itinanim ng mga tao kontra sa aswang. Pero napatunayan nilang mali sila. Ang lugar na yon ang pinakamagandang tirahan na kanilang nakita. Ilang linggo na ang lumipas at payapa na silang naninirahan sa lugar. Nakita ni Samuel si Buwan na nakatingin na naman sa kalangitan. Lumapit siya para kausapin ito. Nakatitig ka na naman sa buwan. Hindi ka naman aswang. Ano naman? Masama ba? Marami pa akong hindi alam sa'yo. Mula nang dumating ka sa amin, hindi ka pa nagkwento ng tungkol sa buhay mo. Ano ba ang tunay mong pangalan? Sino ka ba? Saka malaya ka nang umalis. Bakit hindi mo pa ginagawa? Wala naman akong pupuntahan. Wala na akong pamilya. Patay na ang mga magulang ko. Ang mga kamag-anak ko. Sinadya nilang ibangga ang sasakyan para mamatay ako. Ayaw nila sa akin. Kasi gusto nilang suluhin ang mana ko na naiwan ng aking mga magulang. Ha? Bakit ganun? Ang sama naman nila. Hindi sila payag na mapunta sa akin ang mana ko. Kasi ampon lang ako. Matagal nang patay si Yesha. Sa aksidente na yun patay na ako. Ngayon, ako na si Buwan. Salamat sa pangalang ibinigay mo, ha? Nagustuhan mo ba? Hindi. Pero pwede na rin. Pasensya na. Pwede naman natin palitan kung gusto mo. Wag na. Ayos na yan. Di ba ang mga aswang kapag nagpapalit ng anyo, tumitingala para tingnan ng buwan? Oo. Kasi nakakatulong ang enerhiya ng buwan para maibsan ang sakit ng pagpapalit ng anyo. Bakit mo na itanong? Maibsan ng sakit? Oo. Maganda ang dahilan. Gusto kong maging manggagamot para maibsan ang sakit ng mga may karamdaman. Oo, maganda yan. Teka, matanong ko lang. Paano ka nagkaroon ng mutya sa loob ng tiyan mo? Nung bata pa ako, yung pinsan ko niyaya ko maglaro sa ilog. Akala ko laro lang. Pero ang balak pala talaga nila, lunurin ako. Tapos may nakita akong maliwanag habang lumulubog ako sa tubig. Tapos nung kinuha ko, bigla ko na lang nalunok. Tapos bigla na lang akong umahon sa tubig. Sobrang bilis. Parang magic.
Tapos mula nun malaki na ang nagbago sa katawan ko. Ah, kaya pala. Ang astig nun. Tayo na sa loob. Naririnig ko ang tiyan mo tumutunog. Kanina ka pa gutom. Kumain na tayo. Ayokong sumabay sa inyo. Hindi na ako kumakain ng sariwang karne. Nilaga na lang basta walang asin o kahit anong pampalasa. Ganun ba? Bakit? Bala kong pumunta sa bayan. Makikihalubilo sa mga tao. Pangarap kong maging negosyante. Mag-aalaga ako ng maraming baboy, tapos ibebenta sa mga palengke. Gusto mo sumama? Magtinda? Oo, para hindi ka mainip dito. Pwede rin. Sige, saka na natin pag-usapan uli. Sa ngayon kasi, gutom na rin ako. Dumaan ang maraming taon na at natutunan na nilang mamuhay na kagaya ng tao. Dahil doon nakapag-asawa na rin ang iba sa kanila at unti-unting dumami ang kanilang angkana. Namuhay sila na naaayon sa gusto nila. Habang ang tribo naman na kanilang pinanggalingan ay patuloy pa rin naninirahan sa kagubatan at nagtatago sa mata ng mga tao dahil isa pa rin silang ganap na mga aswang na kurukoto. Wakas,